Alright mga kapatid, God bless po sa umagang ito at naway abutan kayo ng mapayapa at maraming biyayang matanggap. Naglakad-lakad po tayo kanina kaya pinawisan. Ito po, ipawis ka ako. Pero ito'y bahagi lang ng ating routine. Diba? By the way, sandali lang po. Inulan tayo. Okay, salamat sa mga nakaka-appreciate ng mga videos ko at mga content na ginagawa ko. Buong puso po ako nagpapasalamat na nawa bigyan pa po kayo ng maraming biyaya at papayapang pamumuhay at higit sa lahat ligtas sa lahat ng uri ng mga karamdaman. Okay po, ang tatalakayin po natin mga kapatid ay nga pala, kung mabigat naman po yung subscription, okay lang po, kahit like lang po, masaya na po ako doon. Thank you at thank you. Ang tatalakayan po natin mga kapatid, yung regarding doon sa dismiss na ginawang resolution na nagmula sa Juan, sa opisina ni Senator Bato de la Rosa. At inamin niya naman po yung katabi niya si Senator Amy Marcos. Gumawa sila ng resolution na i-dismiss na yung kaso o yung impeachment ni VP Sara sa Senado. Pero yun, ipagbubutuhan pa rin pa naman po yun. Kung sino man ang pipirma doon, pero dahil doon sa kanyang moves o kanyang inisyatiba na yan, siyempre karapatan niya yung bilang senador. Diba? Base siguro sa kanyang kaisipan, wala rin namang mapapala o mahihita yung tinatawag na impeachment sa Senado. Ako mag-o-opinion lang pa at magbibigay lang po ng reaction regarding doon sa kanya. Short video lang tayo mga kapatid, okay? Reaction lang natin yung mga ganung bagay. Base sa aking opinion at reaction doon sa ganung hakbang o inisyatiba ng ating Senador Bato de la Rosa, angkop lamang. Base po sa akin hindi ko po sinasamay kung ano man ang opinion nyo, karapatan nyo po yun. Yung opinion ko lang po at reaction ko lang po. Angkop lang siguro, bakit? Bakit, di ba? Ang tanong lang naman natin, bakit angkop o bakit nga ba dapat i-dismiss yung impeachment labang kay VP Sara? Yun ang tanong, di ba? Sasagutin ko po yan, yung mga ganun tanong, okay? Base po sa aking opinion, nararapat lang na talagang i-dismiss. Bagamat karapatan din ng Congress na magganyang impeachment regarding sa kanilang mga tinatawag na merito o ano pa mga ebidensya. Pero ang tanong ito, makikinabang ba ang sambayan ng Pilipino sa mga ganung bagay? Na kapag dumulong na o magkaroon ng impeachment sa Senado, anong kailangan? Nandiyan yung budget, di ba? Kailangan mong bigyan ng pansin o bigyan ng oras. Maaabala lang po ang Senado, di ba? Maaabala lang po ang Senado sa isang parte na walang ni katiting po walang pakinabang ang sambayan ng Pilipino. Kung itong impeachment na to ni VP Sara ay bababa ang presyo ng mga bilihin, bababa ang bigas, mabibigyan ng kaalwanan ng pamumuhay ng sambayan ng Pilipino, maayos yung utang na panlabas ng ating bansa. Siguro magsama-sama tayo sa isang parte. Kung yun ang magiging resulta para talakayin o ma-impeach ang ating VP Sara, yung mga bagay na binanggit ko po yun. Pero hindi, di ba? Sino lang makikinabang sa parte na to? Yung ganitong klase ng usapin sa Senado. Di ba yung mga may ambition lang? Para sirain lang ang Duterte. May mga naratibo sa kanilang hinaharap na pagdating ng 2025, wala na ang VP Sara. Di ba sila lang totoong makikinabang? Hindi naman ang sambayan ng Pilipino ang makikinabang sa parte na yon. Bakit ko nasabing hindi? Dahil unang-una, hindi naman bababa ang bigas. Yung presyo ng bigas na ipinangako nilang 20 pesos. Sige, magsama-sama tayo sa isang parte kung after ito'y tinalaki sa Senado ay bababa ng 20 pesos ang bigas. Diyan, agree po ako diyan. Di ba? Tuluyan po natin. Pero hindi, walang mapapala ang sambayan ng Pilipino sa pagiging ganito. Ang mangyayari lang, gagastos lang tayo. Maaabala lang, imbis na talakayin o pagtuunan pansin yung kapakinabangan ng sambayan ng Pilipino. Paano? Gumawa ng batas para gumaan ang pamumuhay ng sambayan ng Pilipino. Yung mga prioridad ng mga bills na dapat talakayin sa Senado, yun ang talakayin o yun ang bigyan ng prioridad. Hindi yung impeachment na to. Bagamat karapatan po nila yan na magkaganon. Pero nakita naman natin, talagang politika nangyari. Pinilit di ba? Tapos ngayon, sinasabi ng Makabayan Black, panguna na Castro, Raul Manuel na ituloy.
Dapat bigyan nyo ng kwento para bang inuutosan mo yung Senado. Sino po kayo para utusan nyo yung mga senador? Kayo po ang umupo. 4 na buwan ata, 3 buwan yung inupuan yan. Tapos ipapail nyo ng last minute, tapos obligahin nyo yung mga senador na ganito, ganito. Di ba? Meron silang sariling tinatawag na rules. Sumunod kayo. Kayo nga po, sinunod kayo eh. Pinagbigyan kayo, hindi kayo sinansala doon sa mga ginagawa nyo. Tapos pagdating sa Senado, di ba? Para bang gawin nyo o parang di ba? Huwag ganon. May kanya-kanyang kanyan. Tinatawag na separation of power, di ba? Separation ng power ng Senado, separation ng Congress. Igalang nyo po kung ano man, kung ang rules ng Senado, hindi yung minamadali nyo, minamanduhan nyo. Ang mga, dapat gawin nyo to, dapat hindi pwedeng, sino kayo? Di ba? Hindi ganon. May kanya-kanyang panuntunan o kanya-kanyang obligasyon ang bawat sangay ng gobyerno, lalong ito din sa legislative. Karapatan nyo gumawa dyan, pero karapatan din ng Senado kung ano man ang rules na dapat hindi ipatubad, kung ano man ang kanilang prioridad. Kaya, tinatalakay lang natin mga kapatid dito, yung tinatawag na dismissal ng impeachment ni VP Sara. Makatarungan ba? Tingin ko makatarungan lang yun. I-dismiss po, kasi unang-una, bagamat karapatan nila yan, pero ang tanong nga po, inuulit ko, makikinabang ba ang sambayan ng Pilipino kapag na-impeach ang ating VP Sara? Hindi ang Pilipino makikinabang, o itong mga karamihan mga Pilipino makikinabang. Ang makikinabang niya, Pilipino rin, pero yung may mga ambisyon sa 2028. Sila ang makikinabang. Bakit? Kung mai-eliminate ang VP Sara, wala nang tinik sa kanilang mga lalamunan ang mga Duterte. Iyon ang inaayaw ng sambayan ng Pilipino. Makinig din kayo sa mga sambayan ng Pilipino, katulad namin ng mga ordinaryong Pilipino. Dahil unang-unang kami ang nakakaramdam ng hirap, kagutuman, kawalan ng hustisya, kawalan ng ano pa mang bagay na dapat ibinibigay ng gobyerno sa sambayan ng Pilipino. Yun po ang dapat unahin nyo. Hindi kung ano-ano. Bagamat inuulit ko nga po, karapatan nyo yan. Pero inuulit ko, may mapapalaba ang sambayan ng Pilipino kapag ina-impeach mo o na-impeach nyo si VP Sara? Wala. Gagaan ba ang bilihin na 20 pesos ang bigas? Yung pangangailangan, commodities ng ating mga sambayan ng Pilipino, gagaan ba? Luluwag ba? Magiging affordable na ba? Yung utang natin na panlabas, mawawalan ba ng deficit? Yun ang mga dapat inaalam po, di ba? Yun ang mga dapat binibigyan ng pansin. Hindi yung itong klaseng impeachment na alam natin na politika laban sa mga Duterte, lalong higit kay VP Sara. Hindi naman po tayo, di ba, against sa ganitong parte, dahil isang parteng tinatawag na, di ba, yung transparency, accountability. Pero nakita naman natin, mga kapatid, na talagang politika lang. Ay, kinu-question. Biruin mo, paano hindi natin nasabi politika? Hindi naman sila COA, pinipilit nilang maging COA. Di ba? Ay, base sa inilabas ng COA, clear naman yung paggamit, tama sa paggamit, tapos hindi pa tapos yung, di ba? Oh, anong ibig sabihin? Politika, gusto lang talaga eliminate ang VP Sara regarding sirain siya sa sambayan ng Pilipino, pero nagkamali po sila dahil ito'y ayaw ng mga Pilipino nakakarami. Dahil unang-una, hindi nila mapapakinabangan itong klaseng impeachment na to para gumaan ang kanilang pamumuhay. Ang sino makikinabang? Kayo na nagsusulong upang ma-eliminate o mawala ang VP Sara pagdating ng 2028. Kaya nagpipimilit po kayo eh. Bakit? Dahil unang-una, yung mga ambisyon nyo, mga ganit po kasi sa panunungkulan. Pag nakaupo na, ayaw nang tumayo. Pag nakaupo na, gusto sila na lang sila. Diba? O, kaya yan, gusto nila eliminate ang VP Sara sa pamamagitan ng impeachment sa Senado. Pero, base sa nakita natin, hindi rin naman mananalo eh. Magsasayang tayo ng panahon at oras. Bakit? Kita na yung numero. Di ba? May numero na VP Sara. Sabi nga ni Senador Amy Marcos, mapapahiyala ang gobyerno. Bakit? May numero na ang ating VP Sara na ayaw nila
mananalo at mananalo ang BP Sara. Mapapahiya lang ang gobyernong ito. Kaya, bakit pa kailangan nating i-impeach yan? Dahil ang impeachment talaga, base sa ating pagkakalang political. Diba? Hindi naman sila mga hurado, hindi naman sila mga usgado. Nakabase sila kung ano. Lalo higit ngayon, nalalapit na po, 1928, ay 2028 National Election Presidential. Siyempre, alam nila kung saan sila tutungo. Kaya nga sinasabi ko nga, di ba? Itong 1 taon hanggang 2 taon, lime duck na lang po yan, ang BBM. Maraming kakalas na yan. Kita naman natin kumakalas na halos. Bakit pa natin kailangan ituloy ang impeachment? Kung gagastos at mag-aabala lang tayo na sa isang party na walang pakinabang ang sambayan ng Pilipino. Yun lang po ang punto ko po. Nag-opinion lang po ako at nag-reaction regarding sa lumabas na dismiss doon sa resulta sa Senado. Salamat at God bless. Nawa nakita nyo, pag mali, mali. Pag tama, magsama-sama tayo. God bless po lahat.